Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na tumatakbo sa kalye at ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Juin Gong. Ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya ang pangalang yon, na nangangahulugang dapat siyang maging pangunahing tauhan ng mundo. Siyempre, iyon ay dahil ang kanyang pangalan sa Koreano ay nangangahulugang pangunahing tauhan. Pumasok siya sa isang tindahan, sinasabi ng mga tao na sa wakas nandito na siya. Walang tigil siyang tinutukso simula pagkabata dahil sa kanyang pangalan. Pero hindi niya iyon pinansin. Pagkatapos ng lahat, ay totoong gusto niyang maging ang pangunahing tauhan. Sinabi niya sa tindero na tama na ang pang-aasar. Tinatanong kung dinala ba nito ang laro. Sinabi ng lalaki na alam niyang darating siya, kaya inireserba niya ang isa para sa kanya. Ito ang remake ng Night Saga na tinawag na Night Saga Remake. Umiikot ang kwento sa pagitan ng mga faction ng tao at mga demonyo. Maaari mong piliin na maging bayani ng tao na si Locke, o sa kabilang panig, ay ang ikalawang anak ng hari ng demonyo na si Zephyr Ragnaros. Maglalakbay ka sa buong mundo na tinutupad ang iyong mga layunin depende sa paksyong iyong pinili. Mula pagkabata, ay nalampasan na niya ang Night Saga ng higit sa 10 beses. Alam niya ang bawat karakter, bagay, lokasyon at pangyayari ng kabisado. Higit pa rito, ay ito rin ang kauna-unahang laro na inilabas matapos ang pagsabog ng virtual reality system sa merkado. Makikita natin siya pabalik sa kanyang apartment habang inilalagay ang chip, isinuot niya ang kanyang full dive helmet at isinaksak ang cartridge. Umupo siya doon ng sabik na naghihintay at sinabi na marahil ay dapat niyang gaanin lang ngayon ang paglalaro, marahil mga 8 oras lamang. Pagka-teleport niya, ay tumingala siya sa maliwanag na kisame na nagtataka kung nakaload na siya. Sinabi niya na ang Night Saga ay laging nagsisimula sa paggising sa kama at iyon ang tunay na simula. Pero sa ilang kadahilanan, ay hindi niya nakikilala ang karakter na siya ngayon. Narinig niya ang isang magaspang na boses na nagtatanong kung tulog pa ba siya. Sinasabing lumabas na siya dahil abala sila ngayon. Sinabi ni Juin Gong na ang mga graphics na ito ay nakakamangha, parang totoong buhay. Tinanong ng malaking orc kung ano ang ibig niyang sabihin sa graphics. Hindi makapaniwala si Juin Gong na nakakapag-usap siya ng ganito sa kanila. Sinasabing hindi pa siya nakakita ng ganito sa advertisement. Tinanong niya ang orc ng pangalan nito at sinabi nitong ang pangalan niya ay Carrick. Sinabi ni Carrick na hinihintay na siya ng lahat, tinatawag siyang Prinsipe Shutra, sinasabing magmadali na siya. Nakilala ni Juin Gong ang pangalan bilang Shutra Ignis, ang ika-9 na anak ng hari ng demonyo. Sinabi niyang hindi man lang siya nakapili ng karakter, at nagtataka kung bakit siya pinilit. Binuksan niya ang kanyang status window, at nakita natin na siya ay level 1 at 14 na taong gulang pa lamang. Lahat ng kanyang stats ay walang kwenta, 5 lang bawat isa. Sinabi niya sa atin na ang isang normal na NPC ay dapat may tig 10 sa bawat stats. Tiningnan niya ang kanyang mga kasanayan at nakita ang isa na tinatawag na Conquest at isa pa na tinatawag na Protagonist Setting Adjustment. Nagtataka siya kung ang pangalan na yun ay katulad ng iniisip niya. Sinabi ni Carrick na magmadali na siya. Sumagot si Juin Gong na papalabas na siya. Nang lumabas siya, ay nalito siya dahil ang nakikita niya ay pawang mga orc na nakahanay hanggang dulo. Tinanong niya kung bakit pakiramdam niya ay parang papunta sila sa digmaan. Sinabi ni Kokar na sapat na ang walang kabuluhang salita at kailangan na nilang umalis dahil may Red Thunder orc silang haharapin. Lumabas na ito ang kanyang unang laban, tinanong ni Shutra kung nasaan ang tutorial. Lumalabas na ang tribo ng Red Thunder orc ay nag-alsa. At kasama ang ika-7 prinsipe at ika-8 prinsesa, ay kailangan niyang tumulong upang supalin ito. Tinanong niya si Carrick kung bakit 10 lang ang dala nila kung digmaan ito. Sumagot si Carrick na sinabi niya kahapon na sila ay nagpapatrol lamang. Binuksan ni Shutra ang kanyang minimap, sinasabing alam niyang magkakaroon siya nito, mas pinapadali nito ang lahat. Palagi niya itong iiwan na nakaon, pagkatapos ay nakakita siya ng nakatagong daan, nagtataka kung ito ay isang event. Sinabi niya kay Carrick na ang daang ito ay tatagal ng sobra at alam niya ang mas mabilis na paraan. Nag-explore sila sa kagubatan, kalaunan umakyat sa isang bangin. Mukhang pagod si Shutra, pero sa unahan ay isang nakatagong lugar na isinara ng 2 dambuhalang batong tarangkahan. Tinanong ni Carrick kung paano niya nalaman ang lugar na ito. Tinatanong kung siya ba ay isang mage. Sumagot si Shutra na hindi siya isang mage. Humakbang siya pasulong, at biglang isang gintong aura ang nagsimulang bumalot sa kanya. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, nakita natin na nag-level up siya mula sa paglalakad lamang. At hindi lang yun, ang bawat isa sa kanyang stat point ay tumaas rin ng 2.
Nagsimulang gumuho ang mga batong tarangkahan, at sa loob ay natuklasan nila ang tila isang lumang dwarven tunnel na may mga kayamanan at sandata na iniwan. Nababaliw ang mga orc sa pagnanakaw, pero hindi magamit ni Shutra ang alinman sa mga iyon dahil hindi sapat ang kanyang stats. Sinubukan niya ang inventory system sa pamamagitan ng paghawak ng isang bagay at pagsasabi ng store, at sa kabutihang palad ay gumana ito. Sa minimap ay nakita niya ang mga pulang tuldok, mga kalaban. Biglang may pader na nabasag at sumabog, tinatapon ang mga orc. Lumitaw ang kalaban, ang commander ng Red Thunder Orc, si Kai Chan. Nagsimula ang isang madugong labanan, pinapatay ang mga orc. Sinubukan ni Shutra na lumusat para sa huling tama pero nabali ang kanyang sandata, iniwan siyang walang panlaban. Natarante siya, natapilok at nabawasan ang kanyang buhay. Lumapit ang orc para tapusin siya, pero hinarang ni Carrick ang atake, sumisigaw na umalis siya. Napatigil si Shutra sa takot, na-realize na kahit ito ay isang laro lamang, ang sakit at takot ay totoo pa rin. Sinubukan niyang mag-log out, pero walang opsyon, maaari na siyang na-trap na sa loob ng game. Nagpakawala si Kai Chan ng isang mapaminsalang mahikang atake papunta sa kanya at tinusok siya. Nawala ang malay ni Shutra. Sa kanyang isipan, ay lumitaw ang isang gintong liwanag kasama ang isang misteryosang babae na may magkaibang kulay ng mga mata. Sinabi nito sa kanya na ito ang kanyang kapalaran na sakupin at mamuno sa pamamagitan ng pagpapasuko. Binalot siya ng liwanag ng buo habang nagpapatuloy ang labanan sa labas. Nag-isip si Shutra kung yun ba ay isang uri ng paggising na pinagdaanan niya. Si Kai Chan ay lumingon, nagtatanong kung paano sa impyerno siya nakatayo ulit. Nakita ni Shutra sa status window na nakakuha siya ng Psychokinesis Level 1, nagtataka siya kung kailan niya nakuha yon. Nagulat siya nang makita na mayroon siyang pangalawang trabaho na tinatawag na Knight of Conquest. Nagtanong si Kai Chan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan, sinasabing kailangan nilang patayin muna si Shutra. Napagtanto ito ni Carrick, sinasabing hindi niya maaaring hayaan itong mangyari sa prinsipe, sumigaw siya, sinasabing lahat ay dapat siyang protektahan at hindi dapat masaktan ng prinsipe. Nakatayo lang si Shutra doon, sinusubukang intindihin ang nangyayari at muling tumingin sa kanyang status window, sinasabing ang trabahong ito ay hindi kailanman umiiral sa laro. Pagkatapos ay sinaksak niya ang sahig, sinasabing parang matagal na niya itong alam, habang ang mga incantations ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Tumingin siya pasulong, sinasabing ang kapangyarihan ng conquest ay ang kapangyarihan ng isang hari at siya'y sumigaw, sinasabing sa ilalim ng bandila ng hari habang ang gintong liwanag ay nagsimulang bumalot sa lahat ng orc. Nakita natin na ang conquest skill ay nagbibigay ng buff effect sa mga kakampi sa loob ng isang itinakdang lugar. Lahat ng orc ay nagsasabing umaapaw sa kapangyarihan at sila'y sumugod pasulong laban sa mga miyembro ng pulang tribo. Isa sa kanila ay sumuntok ng diretso at butas ang dibdib ng isa, at madali na nilang tinatapos ang mga ito gamit lang ang kanilang mga kamao. Hindi na kailangan ng mga orc na ito ng anumang sandata. Nagtataka si Kai Chan kung ano ang nangyayari at kung paano sila biglang lumakas ng ganito dahil ito'y isang kahibangan. Nakita niya si Shutra sa likuran na nagkakas ng spell at sinabi niyang tiyak na siya ang dahilan. Nagpakawala siya ng 4 na atake, sinasabing hindi niya maaaring hayaan na ipagpatuloy pa ito. Tumingin si Shutra sa kanila pero agad na lumapit si Carrick, agad na tinataboy ang mga atake. Nakita na ngayon ni Shutra ang kasanayan ni Carrick kaya nagtitiwala siya rito. Sinasabing sumugod na siya pasulong habang siya ay umatake diretso kay Kai Chan gamit ang bagong buff. Napagtanto ni Kai Chan na masama ito at sumigaw, sinasabing maghintay, bago tuluyang napugutan ng ulo ni Carrick. Nakita ng ibang miyembro ng tribo ang kanyang ulo sa lupa at nagsimulang magsitakbuhan. Sinabi ng mga orc na hindi nila maaaring hayaan kahit isa ang makatakas. Ang status window ay nagsabi kay Shutra na ang merito ng isang general ay para sa kanyang hari, at binigyan siya ng 3 level up ng sunod-sunod. Nag-isip si Shutra kung ano ang nangyayari, at habang nakatingin kay Shutra si Carrick, ay nagsimula siyang mag-isip kung saan nanggaling ang kapangyarihan na ito. Habang nakatitig siya rito, ay muling tumingin siya kay Shutra, nagtataka kung siya nga ba ang dahilan na mayroon sila nito. Pagbalik sa kanilang kampo, ay sinabi ni Shutra na wala dito, kahit gaano ko pa hanapin. Walang exit game button sa menu. Sinabi niya sa kanyang sarili na kumalma ng paulit-ulit, sinabi niyang may 2 posibilidad na naiisip niya. Ang una ay natrap siya sa virtual reality, maaaring nagkaroon ng critical na bug sa totoong mundo. At kung ganoon, ay maaaring maresolba ito sa isang update. Ang ikalawa ay parang kabaliwan,
pero ito ay hindi isang laro. Bagkus, ito ay realidad. Tulad sa mga nobela o comics, ay nakapasok siya sa mundo ng laro o isang mundong kahawig ng laro. Ang kapaligiran ay napakatotoo, kaya maaari lang itong ilarawan bilang realidad. Mga NPC na maaari niyang tunay na makausap, at ang pinakamahalaga, ay walang censorship habang nakatingin siya sa kanyang pitotoy. Nagtataka siya kung tunay nga ba siyang nasa ibang mundo at kung kailangan ba niyang mamatay upang makalabas, pero sinabi niyang hindi yun isang panganib na maaari niyang tanggapin. Ngunit kahit papaano, ay hindi siya isang orc o ogre. Sa ngayon ay isa siyang prinsipe, ang gintong kutsara ng lahat ng gintong kutsara. Pumasok si Carrick na nagtatanong kung may oras siya. Tinanong ni Shutra si Carrick kung ano ang gusto niya. At narinig natin na nais ni Carrick ng isang duelo laban sa kanya. Sinabi ni Carrick na siya pa rin ang pinuno na kailangan niyang paglingkuran, kaya't magiging mabuti para sa hinaharap kung alam niya ang antas ng kanyang kasanayan sa espada. Tinanong ni Shutra kung may dahilan pa para doon at iniabot sa kanya ni Carrick ang isang espada, sinasabing huwag mag-alala dahil magdadahan-dahan lang siya. Tinanong siya ni Shutra kung ganoon ba talaga ang dapat niyang pagsasalita sa kanyang prinsipe at siya'y sumugod. Sinasabing kung gagawin nila ito, ay dapat gawin nila ito ng tama. Itinaas ni Carrick ang kanyang depensa at inihampas ni Shutra pababa ang espada, tinamaan si Carrick sa ulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang tusukin siya sa iba't ibang bahagi pero nakatayo lamang si Carrick, sinasabing ito'y parang itlog na sumusubok na tamaan ang bato. Pumalo siya pasulong ng halos walang kahirap-hirap, tinatapon si Shutra paatras. Hinaplos ni Shutra ang likod ng kanyang ulo at tinanong siya ni Carrick kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Shutra na kung tatamaan niya siya ng ganoon kalakas, ay dapat sinabi niya yon. Pero nakita natin na na-unlock niya ang Basic Swordsmanship Level 1. Tiningala niya ito, naguguluhan at nagtataka kung kailan niya nakuha yon. Pagkatapos ay na-realize niya, sinasabing pareho ito sa nangyari sa psychokinesis, na pagtantong nakakakuha siya ng kasanayan kapag naranasan niya mismo ang atake. Sinabi ni Carrick na dapat tapusin na nila ang duelo rito at kumain, pero tinanong ni Shutra kung sino ang nagsabing tapos na sila. Habang nagsisimula siyang tumindig, ay sinabi niya ngayon pa lamang siya nagsisimula. Sumugod si Shutra, ngayon gamit ang mas pinong tusok, pero hinarang pa rin ito ni Carrick. Napansin ni Carrick na naging tiyak na gumanda ang mga galaw ni Shutra, nagtataka kung bakit siya ganoon kanina. Sinasabing ang kanyang kasanayan ay hindi naman biglang nag-level up o anumang bagay. Pumalo siya pasulong muli, dahilan upang lumayo si Shutra, pero mukhang nag-e-enjoy ito. Tinanong niya kung anong level niya, at sinabi ni Carrick na huling tingin niya ay 21 ang level niya. Binuksan ni Shutra ang kanyang status window, sinasabing malapit na siyang makahabol at nakita natin na siya ngayon ay level 7. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, ang mga tao ay may level, pero hindi tulad niya, ay hindi nila basta-basta mabubuksan ang status window upang makita ito. Kailangan nilang gumamit ng level measuring spell upang makita ito, pero siya ay nakikita ang detalyadong stats at ang kakayahang magpalakas ng stats gamit ang dagdag na puntos mula sa pag-level up ay isang malaking bentahe. Tumalon siya mula sa lupa, lumilipad patungo kay Carrick at nagsimula silang magpalitan ng mga atake. Sinabi ni Shutra na nangangahulugan itong maaari siyang maging mas malakas, at hindi lang yun, maaari rin siyang umunlad ng mas mabilis kaysa sa kahit sino paman. Ang kwento ng Night Saga ay kung paanong nilagpasan ni Zephyr ang kanyang mga kapatid upang maging isang Demon King. Mayroong maraming episodes bago ang pagtatapos, pero ang pinakamahalaga ay ang Force Event, Day of the Massacre. Ang event na ito ay naganap sa Demon Realm Year 517, isa itong pangunahing kaganapan kung saan pinatay ni Zephyr ang lahat ng kanyang mga kapatid para sa kanyang layunin. Dahil sinasabi nitong lahat ng kapatid, ay malinaw na kabilang siya rito. Ang kasalukuyang taon ay 512, kaya may oras pa siya bago dumating ang taong 517. Kailangan niyang pigilan ang kaganapang ito sa anumang paraan, ngunit bago iyon, ay mas mainam sana kung magiging mas malakas siya kaysa kay Zephyr. Tinanong ni Carrick kung ano ang ginagawa niya rito dahil hinahanap siya sa lahat ng dako. Tinanong ni Shutra kung may problema at sinabi ni Carrick na ngayong araw ang kanilang pagpupulong. Nagtaka si Shutra kung ano ang sinasabi niya at sinabi ni Carrick na magmadali na lang siya dahil hinihintay siya ng lahat. Bumalik si Shutra sa kanilang kampo at nakita natin siyang nakaupo sa isang mesa, tawang nerbyoso, sinasabing maaga silang dumating habang nakita natin ang dalawa niyang kapatid na nasa tapat niya. Ang kanyang kapatid na si Chris Moonlight, ang ikapitong prinsipe, ay nagtanong kung bakit siya biglang formal kung magsalita,
Sinasabing magsalita siya ng comfortable dahil sila'y magkakapatid. Ang kanyang kapatid na babae, si Caitlin Moonlight, ay nagsabi rin na ito ang una nilang pagkikita ng personal, siya ang ikawalong prinsesa. Sinabi ni Chris na ayos lang at maaari niya silang tawaging kuya at ate ng casual, sumagot si Shooter ng okay at sinabing ang dalawang ito ay mga anak ng ika-4 na reyna, si Elaine Moonlight, pinuno ng mga lycanthrope. Pinahirapan nila siya kahit sa mga laban sa laro. Pero sina Chris at Caitlin, 1 taon bago ang Day of the Massacre, ay pinatay ni Zephyr at ng mga anak ng Demon King. Ang dahilan ay ang sikreto ng kapanganakan ni Caitlin, hindi siya anak ng Demon King, siya ay anak sa labas. Pagkatapos ay tinanong ni Caitlin kung bakit hindi siya sumunod sa plano at nagpas siyang labanan ng pulang tribo gayong sinabi niya lang na magsagawa ng pagsisiyasat. Sumagot si Shooter na hindi niya inaasahang lalabas ang pulang tribo roon. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit si Caitlin, sinasabing kailangan niyang tingnan, tinatanong kung mayroon siyang anumang pinsala, sinasabing kailangan niyang mag-ingat dahil siya ang pinakamahina sa mga kapatid. Humingi siya ng paumanhin at nagtataka kung bakit sila nag-aalala sa kanya at kung ang mga anak ng Demon King ba ay talagang nagkakasundo ng ganito. Sinabi ni Chris na sumasang-ayon siya rito, pinaalalahanan sa susunod ay huwag siyang gagawa ng mapanganib na bagay dahil siya'y mapapag-alitan. Sumagot si Shooter na naiintindihan niya at nagtataka kung bakit sila napakabait sa kanya. Pagkatapos ay nag-isip siya, sinasabing maraming aura users sa mga lycanthrope. Marahil dahil sa lahat ng life force na mayroon sila, ay kung gagamitin niya ang parehong paraan na ginamit nila upang makakuha ng aura, ay marahil ay matututo rin siyang gumamit ng aura ng madali. Sinabi niyang may pabor siyang hihilingin sa kanila. Tinanong ni Chris kung ano ang gusto niya at nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Shooter at sinabi niyang gusto niyang tamaan siya ng aura. Pagkarinig nito, ay parehong napaisip ang magkapatid kung anong klaseng masokistang halimaw na ang naging si Shooter, nagtataka sila kung tama ba ang narinig nila. Ngunit bago yun, ay biglang lumipat ang tagpo sa ibang eksena kung saan makikita natin ang mga pulang orc na nagliliparan habang nagaganap ang isang matinding digmaan sa pagitan ng mga berde at pulang tribo. May halong parang riot activity ang nangyayari. Isang dambuhalang pulang orc ang nagsisimulang patayin pati ang kanyang sariling mga kasamahan at tumalon ng iba upang atakihin siya ngunit tinapos niya rin ang mga ito. Isa sa kanila ang nakasugat sa kanyang braso at napatingin siya roon na galit na galit. Agad na na-realize ng orc ang kanyang pagkakamali bago siya maging pulang ambon ng dugo. At lahat ng iba pang nasa paligid ay pinapailang lang din sa ere. Sumisigaw siya. Inuutos sa kanyang mga tauhan na huwag hayaang may kahit isa mang makatakas at na ang sinumang makakapatay ng pinakamarami ay gagantimpalaan. Dahil dito ay mas lalong napuno ng sigla ang mga berdeng orc at kaagad na sumugod sa kalaban. Habang nagaganap ang matinding digmaan, ay nakita natin si Shooter sa kanyang kamalayan at napansin niya ang babae mula kanina na tumulong sa kanya. Tinanong niya kung sino ito at napatingin sa paligid. Sinasabing gusto niyang malaman kung sino rin ang iba pang mga nilalang na ito dahil hindi niya natatandaan ang mga karakter na ito sa laro. Lumapit ang babae sa kanya bago muling naging liwanag na nakabulag sa kanya habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata pabalik sa kanyang silid. Nagtataka siya kung ano raw ang kahulugan ng panaginip na yun at nagulat siyang nang si Kerek ay nagsimulang bumulong ng matatamis na salita sa kanyang tainga. Ikinagulat ito ni Shooter, at nang mapansing maayos naman siya, ay tinanong siya ni Kerek kung bakit daw niya hiningi sa kanyang mga kapatid na saktan siya. Patuloy siyang nagrereklamo, nais na ipakita kung saan siya nito nadala. Ngunit nakita natin si Shooter na nagsisimulang maglabas ng aura, at sa huli ay gumana nga ito at ikinatuwa niya nang maramdaman ito. Tinanong siya ni Kerek kung pwede bang ma-awaken ang aura kung tatamaan ka nito, sumagot si Shooter na mukhang ganoon nga. Tinanong siya ni Kerek kung ito rin ba ang dahilan kung bakit siya punong-puno ng enerhiya noong nakikipaglaban sa kuweba, sumagot si Shooter na siya ngayon at sabi ni Kerek na naiintindihan niya. Ngunit ang mas mahalaga ngayon, ay tinanong ni Shooter kung may nangyari ba habang siya'y natutulog. Sabi ni Kerek syempre, nanalo ang pangunahing puwersa laban sa mga pulang orc. Ipinagtaka ito ni Shooter, sinasabing akala niya ang kanyang mga kapatid ang ipinadala rito upang pabagsakin ang mga pulang orc. Sumagot si Kerek na imposibleng sila yon, at kung alam niya lang, ay napakalaki ng tribong yon. Tinanong siya ni Shooter kung sino ang namumuno, at sumagot si Kerek na ito ay isang lalaking nagngangalang General Bandol. Nagulat si Shooter dahil isa ito sa pinakamalalakas na karakter sa loob ng laro. Dahil doon, ay talagang nagustuhan niya ito bilang tauhan noong siya ay naglalaro bilang si Zephyr. At doon niya naisip na maaaring pagkakataon niya na ito.
Naging tauhan ni Zephyr si Bandol noong taong 515. Kaya ibig sabihin, ay hindi pa siya tauhan nito ngayon, na nangangahulugang pwede niya itong kunin para sa sarili niya. Alam niya ang lahat ng panganib na alam nito, ang mga gantimpalang gusto nito, ang pagkaing paborito nito, ang mga talento nito. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi sa pagkuha nito sa kanyang panig, ang sikreto ay talunin siya sa isang duelo. Kung ganito karami ang alam niya, ay dapat kaya niya itong makuha bago pa si Zephyr. Kailangan niya itong subukan, marami pa naman siyang oras. At iyon ang una niyang layunin ngayon, ang makakuha ng malakas na alagad. Narinig natin si Chris na sumisigaw sa kampo kasama si Caitlyn. Tinanong niya kung totoo bang naabot na ni Shutra ang mga batayan ng aura sa loob lamang ng isang araw, nilahad ni Shutra na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang puntos sa aura, kaya ito na ang pinakamababang dapat asahan. Hindi rin naman niya basta ininvest yun ng $50 dahil pinalalakas ng aura ang lahat ng aspeto ng pisikal na kakayahan, kaya mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa psychokinesis. Sinabi ni Chris na katawa-tawa yon, at tinanong kung dahil ba isa siyang Gandharva kaya ito ay posible. Pagkatapos ay tinanong niya si Shutra kung kaya rin ba niyang gumuhit ng mapa ng mga lungga. Sinabi ni Shutra na siguro kaya niya at kahit wala siyang aktwal na mapa, ay mayroon naman siyang minimap at pagkatapos ay humiling siya ng papel at panulat. Nagsimula siyang gumuhit at sa huli natapos niya ito, isang detalyadong mapa ng kabundukan. Sinabi ni Chris na mas detalyado pa ito kaysa sa mapa na mayroon siya, at tinawag si Shutra na tunay na henyo. Tumawa si Shutra at sinabi ni Caitlyn na ang tribo ng mga pulang orc na kanilang nakaharap ay Nolipol na, kaya hindi pa nila alam na natagpuan ang mga lungga na ito. Sinabi ni Chris na kung gagamitin nila ito, ay pwede nilang mahuli ang mga ito nang hindi handa. Kaya kasabay nito, ay may isa pang bagay na kailangan nila ipagawa kay Shutra. Bumalik siya sa kabundukan, at tinanong ni Carrick kung isa na namang reconnaissance mission ang gagawin nila. Sinabi ni Shutra na wala silang magagawa dahil siya ang pinakamahina sa kanyang mga kapatid ngayon. Ngunit nagpapasalamat si Carrick na nagkaroon sila ng karagdagang puwersa, sinabi ni Shutra na dahil iyon sa mga nagawa nilang tagumpay. Tumawa si Carrick, sinabing tama ka. At pagkatapos ay nakita nila ang dalawang tao sa unahan na walang iba kundi si Caitlyn at ang isa pang babae. Tinanong ni Shutra kung ano ang problema at kung bakit sila nakasuot ng balabal. Sinabi ni Caitlyn na manahimik siya dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa misyong ito. Susundan daw niya siya ng palihim at papasok lamang kung talagang mapanganib dahil ang kredito ay dapat mapunta lamang kay Shutra. Nagtataka si Shutra kung hangal ba talaga ang babaeng ito upang tulungan siya. Ngunit hindi niya naman pwedeng tanggihan yon. Nagpakilala naman ang isa pang babae bilang si Sarah, ang adjutant. Sinabi ni Shutra na ikinagagalak niyang makilala ito. Sinabi ni Caitlyn na susunod sila sa sarili nilang paraan kaya huwag niya na silang intindihin at mag-focus na lamang sa pag-espya. Sumagot si Shutra na naiintindihan niya, at di kalaunan ay bumaba sila sa kuweba na kanilang pinasok noong nakaraan. Habang naglalakad, ay nagtataka si Carrick kung bakit lubusang walang laman ang mga silid at kung sino ang aalis nang hindi dinadala ang kanilang mga mahalagang bagay. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shutra tungkol sa mga sandatang nakita nila dati at sumagot si Carrick na malamang hindi itinuturing na mahalaga ang mga iyon kaya iniwan. Naisip ni Shutra na medyo may katuturan ngayon. Nagpatuloy sila pababa at sinabi ni Carrick na sa tingin niya ay may paparating, sinabi ni Shutra na naririnig niya rin ito. Nakita ni Shutra sa minimap na malapit na silang lusubin at binuksan niya ang kanyang inventaryo. Alam niyang mangyayari ito kaya naghanda siya ng flash magic item, sinabi niyang kapag nagbigay siya ng signal ay dapat ipikit ng lahat ang kanilang mga mata. Sa dulo ng kuweba, ay nakikita nila ang mga gagamba na nagsisimulang gumapang palabas at sumasalakay na may mga bato sa likod. Tinatawag silang rock spiders, mga halimaw na kadalasang nakikita sa mga kuweba at kumikilos sa malalaking kawan ng 12-dosenang miyembro at may malakas na paralitikong lason. Sinabi ni Shutra sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata at inihagis ang flash magic pataas sa hangin. Pumutok ito, lumilikha ng dambuhalang gintong liwanag sa tuktok ng kuweba, nabulag ang lahat ng mata ng rock spiders. Sinabi ni Shutra na sila ay mga nilalang ng dilim. Kaya kapag nalantad sa liwanag ay ganap silang hindi makakagalaw. Sumigaw siya, inuutusan ang kanyang mga unit na patayin ang mga gagamba. Sumugod ang lahat ng mga kasama niya. Sinubukan ng mga gagamba na lumaban pabalik, ngunit walang silbi dahil tinatapos sila ng mga orc nang walang kahirap-hirap. Nanatili si Shutra sa likuran at binuksan ang kanyang minimap, sinimulan niyang palakihin ito at sinabing ang mga rock spider ay palaging lumalabas ng magkakasama,
at sa bawat kawan ay laging may isang boss. Kaagad niyang inutusan si Carrick na sumunod sa kanya dahil sila'y susugod sa boss. Kaagad na sumunod si Carrick at nagsimula silang lumusot sa gitna ng laban patungo sa kanilang target. Nakita natin na mas malaki ito kaysa sa iba at nagsimula silang sigawan nito. Tumalon si Carrick mula sa lupa para umatake at sinimulan niyang atakihin ang ibabaw ng shell nito. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi man lang niya ito magasgasan. Sinabi ni Shutra na talagang matigas ang shell ng nilalang na yon. Ibig sabihin, ay hindi tatagos ang palakol nito at ang kahinaan nito ay apoy, ngunit hindi pa siya marunong gumamit ng fire magic. Bigla nitong binuksan ang mga maliliit na mata sa buong shell. Nagulat si Carrick habang ang halimaw ay nagsimulang sumugod direkta sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin kaya sinabi ni Shutra na kailangan niyang gumamit ng apoy. Ngunit hindi alam ni Carrick kung saan siya kukuha ng apoy. At doon ay biglang sinabi ni Caitlyn kay Shutra na itaas ang kanyang espada. Ginawa niya ito at biglang binalot ito ng apoy. Nagulat siya at tinanong kung gumagamit ba ito ng mahika. Tinanong siya ni Caitlyn kung sapat na ba yun at sumagot si Shutra na sapat na. Sumugod ang rock spider para umatake sa kanya, at habang papalapit ito, ay inihanda niya ang kanyang sarili. At sa isang mabilis na galaw, ay iniwasan niya ang pag-atake ng halimaw na nagdulot ng matinding pagsabog. Bigla siyang lumabas mula sa alikabok na nilikha nito at nagsimulang umakyat sa binti nito. Pinagsama niya ang apoy na espada sa kanyang pangunahing kakayahan sa espada. Tinawag niya itong Burning Blade at sinimulang hiwain ang rock spider boss sa lahat ng bahagi. Ang boss ngayon ay nagsimulang tuluyang lamunin ng apoy. Tinitigan ito ni Shutra, pagkatapos ay nagsimula siyang makaramdam ng pag-level up at lumitaw ang mga abiso ng sunod-sunod. Binigyan siya ng 2 antas, at kaya siya ngayon ay na level 9. Na-excite siya at tinanong siya ni Caitlyn kung ayos lang siya, nagtatanong kung ano ang liwanag na yon. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ito kaya sinabi niya na isa lamang itong pagpapala na nangyayari at huwag na siyang mag-alala pa. Tinanong siya ni Caitlyn kung ang pagpapala ba ay dahil isa siyang Gandharva at sumagot si Shutra na ganoon na nga. Pagkatapos ay tinanong siya ulit ni Caitlyn kung nakalaban na ba niya ang mga halimaw na ito dati dahil parang bihasa siya kung makipaglaban sa mga ito. Sumagot si Shutra na nabasa niya ito sa isang libro, ngunit ang totoo ay nilabanan na niya ang mga ito sa laro. Kaya natural lamang na alam niya ang mga galaw ng halimaw. Sinabi ni Carrick sa kanya na tingnan ito. Lumingon siya at napansin nila ang isang pintuan na nakatago sa loob ng kuweba. Binuksan nila ito at pumasok sa silid. Nagulat si Shutra nang makilala niya ito bilang isang portal ng bayan. Tinanong siya ni Carrick kung alam niya kung ano ito, at sumagot si Shutra na may hinuha siya. Hindi siya ganap na sigurado, ngunit ang simbolo ay nasa estilong duwende. Nang naglalaro siya bilang si Zephyr, ay hindi niya ito nakita. Ngunit bilang bayani, ay nakakita na siya ng ilan. Iniisip niya na nag-a-activate ito kapag nilagyan ito ng mahika. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na sa tingin niya, ay isa itong portal. Tinanong siya ni Caitlyn kung sigurado siya, sumagot si Sarah na batay sa estilo, ay mukhang tama si Shutra. Tinanong siya ni Caitlyn kung malalaman ba nila kung saan ito patungo, sumagot si Sarah na malamang kung titingnan nila sa paligid, ay dapat may mga inskripsyon. Biglang may itinuro si Carrick sa pader, sinasabing may nakasulat dito. Lumapit sila upang tingnan ito, at malinaw na hindi ito ang karaniwang sulat ng Demon Realm, mukhang sulat ng duwende. Tinanong ni Carrick si Caitlyn kung kaya ba niyang basahin ito, subalit hindi rin ito kayang basahin ni Caitlyn. Tinanong nila si Sarah kung kaya niya, at sinabi nito na hindi rin niya kaya. Sinimulang basahin ni Shutra ang nakasulat, sinasabing ito ang portal number 2 ng Gishka Mountains, at mukhang konektado ito sa portal number 3. Ikinagulat ito ni Shutra at tinanong niya sa sarili niya kung paano niya ito nabasa. Nakita natin na nakuha na niya ang kasanayan sa duwendeng sulat, hindi siya makapaniwala na kaya rin niyang matutunan ang mga wika sa ganitong paraan. Tinanong siya ni Carrick kung talaga bang nababasa niya yon, sumagot si Shutra na mukhang ganoon na nga. Tinanong siya ni Caitlyn kung kailan niya natutunan ito. Tinanong rin siya ni Sarah kung ano ang nakasulat sa ibaba. Sinabi ni Shutra na mukhang mag-a-activate ito kapag pinagsama ang mahika, kaya tinanong niya ang kanyang kapatid na babae kung kaya nitong subukan. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Tanong ni Caitlyn. Sumagot si Shutra na clumsy pa siya rito at ayaw niyang sabihin na hindi niya talaga siya marunong gumamit ng mahika. Pumayag si Caitlyn, lumapit siya at pinagsama ang mahika habang ang orb ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang asul na liwanag, lumalawak at ipinapakita ang kabuuan ng kabundukan na kinaroroonan nila.
Nakita nila ang kanilang kasalukuyang lokasyon at ang Portal 3, nagtataka sila na baka doon nagtatago ang mga duwende. Sinabi ni Carrick na maganda ito dahil ang pangunahing puwersa ng Red Orcs ay direkta rin sa harap ng mga bundok na ito. Sumang-ayon si Shutra, at sinabing ngayon, ay maaari nilang salakayin ang mga ito nang hindi handa. Nagpasya si Caitlin na huminto muna dito dahil pag-uusapan nila ang mga detalye mamaya kasama ang kanyang kuya. Balik sa kampo, ay excited si Chris, sinasabing si Shutra talaga ay isang lucky charm. Sinubukan ni Shutra na sabihin na ito ay nagkataon lamang. Ngunit bahagya siyang naiyak sa mga tapik ng kanyang kapatid. Sinabi ni Chris na kung may gusto siyang bagay, ay dapat lang niya itong sabihin, dahil gagawin niya ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Shutra na ayos lang, sumagot si Chris na bilang kanyang kapatid at leader, ay gusto niyang bigyan siya ng gantimpala. Kaya huwag siyang tumanggi, dahil kung hindi, ay madidismaya siya. Tinanong ni Shutra kung ayos lang ba kahit medyo unreasonable ang hiling. Sumagot si Chris na ayos lang at curious siya kung ano ang hihilingin niya. Gusto ni Shutra na turuan siya ng Beast God Feast, at nagulat si Chris nang marinig ito. Sa isipan ni Shutra, ay hindi na usapin ang mga sandata dahil sa kanyang level, pero iba ang mga teknik. Ang Beast God Feast ay isang makapangyarihang martial art na ipinasa sa pamilya ng Lycanthrope. Sa simpleng salita, ito ay isang high-level na S-rank martial art. Alam niyang sobra ang kanyang hinihingi. Kaya naiintindihan niya kung tatanggihan siya ni Chris. Sinabi ni Shutra na sa tingin niya, sobra pa rin ito at ayos lang, dahil inaasahan niya yun mula sa simula. Ngunit sinabi ni Chris na ituturo niya ito sa kanya. Nagulat si Shutra, pero nilinaw ni Chris na hindi niya maituturo ang secret techniques, sa halip ay ituturo niya ang paggamit ng aura, sinasabing tiyak ay sapat na yun bilang regalo. Hindi muna nagsalita si Shutra, dahil dito ay nagtataka si Chris na parang hindi niya ata gusto ito. Ngunit sinabi ni Shutra na talagang gusto niya ito. Tinawag siya ni Chris sa isang mainit na tono, sinasabing mula ngayon, bukod kay Caitlin, ay gusto niyang ituring siya bilang malapit na kapatid. Naisip ni Shutra ito, sinasabing ito ay isang makabuluhang pahayag, ngunit hindi masamang mungkahi kaya ayos lang sa kanya. Sumang-ayon siya at nakipagkamay kay Chris. Masaya rin ngayon si Caitlin. Sinabi ni Shutra na dapat ay makipagtulungan sila ng maayos mula ngayon, at mula rito ay nabuo ang isang alyansa. Sa kasalukuyan, ito ay isang regular na alyansa lamang. Pagkatapos ay dinala tayo pabalik sa mga bundok malapit sa Portal 3. Nakita natin ang outpost ng pulang orc sa loob ng isa sa mga tolda. At sinabi ng isa sa mga orc sa isang nilalang na malamang ay hindi sila dumating dito upang targetin sila. Kaya nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng kanilang dakilang prinsesa dito. Nakita natin ang isang babaeng nakatali. Ito ang ika-6 na prinsesa na si Felicia Doomblade. Balik naman kay Shutra, ay tinitingnan niya ang kanyang charisma stat na siyang pinakamababa. Sinabi niya na sa simula, sa bawat pagtaas ng level, ay lahat ng kanyang stats ay tumataas ng 2. Ngunit sa isang punto, ang charisma lamang ang tumataas ng 1. Nagtataka siya kung bakit ganito, dahil sa laro, ang appearance at charisma ay magkahiwalay na stats. Ang appearance ay kung gaano kaganda o kaakit-akit ang hitsura ng isang karakter. Pero ang karisma ay tungkol sa kung gaano siya ka-likeable sa mata ng iba. Sinabi niya na marahil may sense ito dahil maganda ang takbo ng kanyang paglago. Ang mas mahalaga ngayon, ay malapit na niyang maabot ang level 10. Sa laro, tuwing si Zephyr o Locke ay umabot sa level 10, ang kanilang unique skills na Descendant of Darkness at Chosen One ay tumataas ng isang level. Nagtataka siya na kung maabot niya ang level 10, ay tataas din ba ng isa ang kanyang mga skills. Pumasok si Carrick, sinasabing handa na ang lahat at tinatanong kung handa na siyang umalis. Sumagot si Shutra na handa na siya. Napansin ni Carrick na maganda ata ang kanyang mood ngayon. Tinatanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Shutra na wala naman, masaya lang talaga siya. Habang sila ay papalabas, ay nakita natin na handa na ang lahat ng orcs, naghihintay sa kanyang utos. Kaya naman ay sinabi niya na oras na para sila ay umalis. Tinawid nila ang mga bundok pabalik sa kuweba. Sa tulong ng mga lycanthrope ngayon sa kanilang panig, ay nagsimulang mabuksan ang daan at nakita natin ang portal door sa likod nila. Sa loob ay si Chris at lahat ng iba pa. Tinanong ni Chris ang mga lycanthrope kung natapos na nila ang kanilang investigasyon. Sinabi ng isa na tulad nga ng sinabi niya, ang portal ay konektado sa ilog ng Gishka Mountains. Tinanong ni Chris kung maayos ba ang function nito, sumagot naman ang mage na walang problema. At gaya ng inaasahan sa craftsmanship ng duwende, ay matibay pa rin ito.
Sinabi ni Chris na maganda yon at oras na para kumilos. Nagsimulang mag-channel ng mana ang mage, at muling nagliwanag ang orb bago bumukas ang isang portal patungo sa kabundukan. Nagsimulang lumakad si Chris pasulong, ngunit nagulat si Shutra, hindi siya makapaniwala na nakakita siya ng gate sa totoong buhay. Tinanong siya ni Caitlyn kung ano pa ang hinihintay niya, kaya kaagad na siyang sumunod sa kanila. Pagkapasok niya, ay na-teleport sila sa kabilang panig at nagulat siya sa kanyang nakita. Direktang nasa harap niya ang kampo ng pulang tribo. Sinabi ni Chris na tulad ng inaasahan niya, ay nandoon nga mismo ang kampo ng kalaban. Sinabi niya na batay sa laki nila, ay malamang may humigit kumulang 5,000 sundalo. Kaya kung sila ay umatake mula sa likuran, ay dapat unahin nila ang supply ng kalaban. Kung maglulunsad ng atake si General Bandol mula sa harap upang i-distract sila, ang mga infiltrating units naman ay maaaring sunugin ang kanilang food storage mula sa likuran. Ngunit napansin ni Sarah na parang may hindi tama sa sitwasyon, napansin niyang hindi sapat ang mga sundalo sa kampo. Sinabi ni Chris na tama siya, nagtataka kung saan napunta ang mga ito. Lumingon si Shutra at may napansing kakaiba sa malayo, ano yun, mukhang may laban na nangyayari. Sinabi ni Chris na ituon niya ang aura sa kanyang mga mata, sumang-ayon si Shutra at sinimulan niyang gawin yon. Mula sa malayo, ay nakita niya ang Red Orcs na lumalaban. Sinabi ni Caitlyn na ang isang panig ay tiyak na Red Orcs, ngunit nagtataka siya kung sino ang kalaban ng mga ito. Ayon kay Chris, ay hindi ito ang mga tauhan ni General Bandol, dahil ngayon ay walang nakaschedule na laban. Idinagdag rin ni Shutra na maliit lang ang saklaw ng laban, kaya nagtataka siya kung ano talaga ang nangyayari. At doon niya napansin ang isang Dark Elves na nakikipaglaban, nakilala ni Shutra ang mga ito, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng mga Dark Elves dito. Nagulat si Caitlyn, tinanong kung sigurado ba siya na Dark Elves ang nakita niya. Napansin ni Shutra na mas maliit ang katawan nila, at dahil nakasakay sila sa Draco, ay hindi matatawaran ng mga Dark Elves nga ang mga yon. Napansin ni Chris na tila umatras na ang mga Dark Elves, nagtataka siya kung natalo ba ang commander ng mga ito dahil umaalis sila ng napakabilis. Ano ang nangyayari, tapos na ba talaga ang labanan? Ngunit sumagot si Shutra, nagtataka siya kung bakit narito ang mga Dark Elves. Sa kanilang kampo, ay sinabi ni General Bandol na narinig niyang nahanap nila ang portal ng duwende, tulad ng inaasahan ng hukbo ni Prince Chris, ngunit gusto niyang malaman kung paano nila nalaman kung saan patungo ang portal. Sinabi ni Chris na hindi siya ang nakakita nito, ang nakakita ay ang ikasyam na prinsipe, si Shutra, na nagsabing swerte lamang siya. Natutuwa naman si Shutra na muling makita si Bandol, nakangising nakatingin sa Orc General. Sinabi ni Bandol na sa wakas dahil dito ay bibigyan siya ng karampatang gantimpala sa kastilyo ng Demon King. Ngunit bago yun, ay sinabi ni Chris na nagkaroon ng maliit na sagupaan sa harap ng kampo ng pulang tribo, nagtataka siya kung alam ba ni General Bandol ang tungkol dito. Sumagot si Bandol na ang mga Dark Elves ang tila sumali sa labanan sa sarili nilang kagustuhan. Tinanong ni Chris kung bakit nila gagawin yun at nagtataka kung hindi ba sila mga reinforcement mula sa kastilyo. Sinabi ni Bandol na mahirap sabihin, ayon sa Dark Elves, ay plano nilang mag-scout bago makipagsanib, ngunit nagkamali ang lahat at ngayon ay mas malaki ang kanilang problema. Tinanong ni Chris kung ano yun, ipinaliwanag ni Bandol na ang pinuno ng independent unit ng mga Dark Elves ay nahuli ng Red Orcs. Napagtanto ni Chris na yun ang nagpaliwanag sa sagupaan, tinanong siya ni Shutra kung sino eksakto ang commander na tinutukoy. Ibinunyag ni Bandol na ito ay isang taong kilala nila, walang iba kundi ang ika-6 na prinsesa, ang kanilang kapatid. At syempre, nagulat sina Chris at Caitlyn nang marinig ito. Nalaman natin ang higit pa tungkol sa ika-6 na prinsesa, si Felicia, na anak ng ikatlong reyna, si Sylvia Doomblade, isang dating prinsesang Dark Elf. Si Felicia ay kakambal ng ika-5 prinsipe na si Sylvan. Sa laro, si Felicia at Sylvan ay kabilang sa faction ng ika-4 na prinsesa na si Anastasia Necrian. Kaya palagi silang itinuring na mga kalaban, kaya paano nga ba napunta rito si Felicia? Nagtaka si Shutra kung nakialam lang ba si Felicia para makuha ang kredito. Sinabi ni Chris na baka hindi alam ng Red Orcs na siya si Felicia. Ngunit sinabi ni Bandol na hindi pa niya nakukumpirma iyon. Tinanong ni Chris ang tungkol sa plano, at sumagot si Bandol na ililigtas nila siya kung kaya nila. Tinanong muli ni Chris kung maaari ang negosasyon, ngunit sinabi ni Bandol na sila ang unang kikilos. Inamin niyang maaari silang makipag-usap,
pero wala siyang intensyon na yumuko sa kalaban. Sumang-ayon si Chris at idinagdag ni Bandal na mag-iipon siya ng mas maraming impormasyon sa kanyang panig at dapat siyang kontakin kung may anumang mangyari. Kinilala yun ni Chris at doon natapos ang kanilang komunikasyon. Sinabi ni Chris na tila ang kanilang kapatid na babae ay naging isang prisoner of war. Iginiit ni Caitlyn na kung buhay pa siya, ay kailangan nila siyang iligtas. Sumagot si Chris na yun ang pinakamainam, ngunit hindi magiging madali dahil maaari silang magdusa ng mabigat na kaswalidad para lang mailigtas ang isang babae. Ngunit iginiit pa rin ni Caitlyn na kailangan nilang iligtas si Felicia dahil siya ay pamilya. Naisip ito ni Chris at sumagot na naiintindihan niya, ngunit mahirap ang sitwasyon. Habang nagtatalo ang magkapatid, ay tahimik namang nanood si Shutra, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa labas ng kanilang tolda, ay nakabantay ang isang grupo ng mga lycanthropes habang sa loob ay nagsasagawa sila ng pagpupulong. Ipinaliwanag ni Chris ang plano, kapag nilabas ni General Bandal ang pangunahing puwersa ng Red Orcs, ay maglulunsad sila ng sorpresang pag-atake sa garrison mula sa likod. Pagkatapos nito, ay susulong sila sa gitna ng kampo at magdudulot ng pinakamaraming kaguluhan hanggat maaari. Si Caitlyn at Shutra ay mangunguna sa kani-kanilang unit upang isagawa ang kanilang mga misyon. Tinanong ni Shutra kung ang kanilang misyon ba ay ang pagliligtas kay Felicia. Kinumpirma ito ni Chris, ngunit idinagdag na kailangan muna nilang sunugin ang food supply at armory. At kung masyado nang mapanganib, ay dapat silang umatras kaagad. Iginiit na hindi siya maaaring magsakripisyo ng mas maraming buhay para lang kay Felicia. Dahil dito ay nagalit si Caitlyn at tumutol, ngunit pinatahimik siya ni Chris, pinaalalahanan siyang siya ang commander. Sumigaw si Caitlyn na si Felicia ay kanilang pamilya, kaya paano niya nasasabi ang ganoon? Sumagot si Chris na hindi niya maaaring hayaang sirain ang kanyang pagiging makasarili ang operasyon. Tahimik na naisip ni Shutra kung may nangyari nga ba sa pagitan ni Chris at Felicia. Dahil mukhang walang plano si Chris na iligtas si Felicia. Kinagabihan, ay nagsimula ang kanilang plano. Habang magkasamang lumalaban ang mga lycanthropes at mga orcs, itinutulak ang pangunahing puwersa, ay pinagmamasdan naman ni Chris at ng iba pa ang laban mula sa itaas. Mula sa bangin, ay nakita niya ang mga kampo ng kalaban at napansin na kahit sa gabi ay nananatili silang maingat. Naghintay siya ng signal, at biglang kumawala ang isang napakalaking pagsabog. Puwersahang sumugod si Bandal, sumisigaw sa kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng traidor. Sa panig ni Shutra, ay napansin ni Carrot na nagsimula na ang atake at tinanong kung dapat na silang kumilos. Sumagot si Shutra na naghihintay pa sila ng signal habang nagpapatuloy ang brutal na pagsalakay ng mga orcs. Pagkalipas ng ilang sandali, ay iniutos ni Bandal sa lahat ng unit na umatras, kaya sinunggaban kaagad ni Chris ang pagkakataon. Sinabi niya sa lahat na maghanda dahil pagkakataon na nila ito. Inutusan ni Chris sina Shutra at Caitlyn na tapusin ang kanilang mga misyon. Nabigla ang mga Red Orcs at mabilis na natalo. Binalaan ni Caitlyn si Shutra na mag-ingat, at sinabi ni Shutra sa kanya na ganoon din siya. Gamit ang kanyang minimap, ay nahanap kaagad ni Shutra ang pinakaligtas na ruta at sinabi na dapat silang dumiretso sa food storage. Sumugod si Carrot, nanunumpang papatayin ang bawat isa sa kanilang mga kaaway. Habang binubuo nila ang kanilang daan, ay inatake si Carrot ng isang orc, at dahil sa biglaan, ay napagtanto ni Carrot na hindi niya ito maiiwasan. Ngunit biglang tumama ang isang kutsilyo sa ulo ng orc, itinapon nito ni Shutra na kamakailan lamang ay natutunan ang kasanayang ito. Ngumiti siya, natutuwa na gumana ito. Tinanong siya ni Carrot kung kailan niya yun natutunan, at sumagot si Shutra na natutunan niya ito kagabi matapos subukan ng isang beses. Itinuro ni Carrot na nahanap na nila ang food storage at tinanong kung dapat ba nila itong sunugin. Sinabi ni Shutra na gagawin nila yon, ngunit nag-alala rin siya na kung sakaling nakulong si Felicia sa loob, ay maaari itong mamatay sa apoy. Kailangan muna nilang hanapin siya bago gawin ang pagsunog. Binuksan niya ang kanyang minimap, ipinaliwanag na dapat lumitaw siya bilang isang neutral na NPC na may markang asul o lila. At nang makita niya ito, ay sinabi niya kay Carrot na sumunod. Sumugod sila sa isang tolda at natagpuan siyang nakagapos sa sahig. Nagulat si Felicia, tinanong kung paano siya nakarating doon. Sinabi ni Shutra na pag-uusapan nila yun mamaya, at sinimulan niyang kalagan ang kanyang mga kadena. Binalaan niya siyang mapanganib ang lugar na ito at kailangan nilang makatakas kaagad. Sa kanyang isipan, ay iniisip niya na kung may utang na loob ito sa kanya, ay magiging kapaki-pakinabang iyon sa hinaharap.
Pagkatapos palayain, ay sinabi ni Shooter na kailangan nilang muling magsama-sama kina Chris at Caitlyn. Tinanong ni Felicia kung ang parehong Chris at Caitlyn ay talagang dumating upang iligtas siya. Sumagot si Shooter na syempre, bakit hindi? Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ang mga labanan ng kapangyarihan, ngunit bago niya maipaliwanag, ay sumigaw si Carrick na dumaragsa ang mga kaaway. Sinabi ni Shooter kay Felicia na manatili sa likuran niya. Sumang-ayon siya. Ngunit nagtaka kung kailan siya nagsimulang tawagin ni Shooter sa pangalan. Habang tumatakbo si Shooter, ay napansin ni Felicia ang isang atakeng paparating kay Shooter at sumigaw na mag-ingat. Tumagos ang tama sa kanyang dibdib, dumura ng dugo at biglang nagliyab. Sumigaw sina Carrick at Felicia ng kanyang pangalan, walang magawa habang pinapanood siya. Nagpanik si Felicia habang lumalapit ang isang orc sa kanya. Ngunit biglang isang palaso ng apoy ang tumama sa orc at pinatay ito. Sa kanyang pagkabigla, ay muling bumangon si Shooter, nakuha niya ang Mana Control Level 1 at Fire Arrow. May ngiti, ay pinakawalan niya ang sunod-sunod na palaso, pinapatay ang mga orc sa kaliwat kanan. Masiglang tinatamasa ang bago niyang kapangyarihan, ay nagalak siya sa paggamit ng totoong mahika. Ngunit biglang nagpaputok ang isang orc ng Ice Arrow kay Felicia. Napansin ito ni Shooter, itinulak niya si Felicia at sa isang masayang ngiti, ay sinabi niyang sa kanya ang atakeng ito. Sa isang iglap, ay sumabog ang palaso ng yelo, at nang mawala ang ulap, ay nakuha niya rin ang skill na Ice Arrow. Ngunit matindi ang kanyang natamong sugat, halos wala na ang kanyang kalusugan, napagtanto niyang isa pang tama ay maaari na siyang mamatay. Galit na tinawag siyang tanga ni Felicia, tinatanong kung sino ang nagsabi sa kanyang iligtas siya. Pinagalitan siya nito, sinasabing siya ang pinakamahina sa kanilang magkakapatid. Kaya bakit niya naisip na kaya niyang protektahan siya? Ngumiti lang si Shooter, natutuwa na mali ang pagkaintindi ni Felicia. Pagkatapos ay pinagaling siya ni Felicia gamit ang mahika, ikinagulat niya na nagsara ang kanyang mga sugat. At syempre, dahil dito ay nakuha rin niya ang kasanayang heal. Humanga siya sa kakayahan nito at nagpasalamat. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang nangyari, ay lumitaw ang isang napakalaking red orc, isang blood ogre, isang mutedong uri ng mga ogre. Naisip ni na Shooter at Felicia na kailangan nilang malampasan ito upang makatakas. Ngunit nagsimula silang tumakbo, nagtataka kung paano nila haharapin ang ganoong halimaw.